Hi guys! Welcome to my channel. This time, samahan niyo ako, magluluto tayo ng chicken pastil. Alam niyo ba na isa ito sa pinakamadaling lutuin at higit sa lahat, pwede mo itong baunin sa trabaho, sa school, kahit saan ka mang magpunta. Ilagay mo lang siya sa isang container at ilagay sa ref at tumatagal ito ng 6 months, guys. Yes, tama ang narinig mo, 6 months ang itinatagal nito. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ng chicken pastil. Ito ang aking version, ang chicken pastil. Pasasarapin pa natin at bibigyan ng twist. So tara, ano pang inaantay natin? Lutuin na natin yan. So bumili ako ng 1 kilong chicken fillet breast at inilaga ko na ito. Nilagyan ko na siya ng soy sauce, bawang at sibuyas at paminta. Pinakuloan ko siya sa loob ng 15 minutes. Yes, tama ang narinig mo, 15 minutes lang. Kasi lulutuin pa natin yung chicken na yan na shinred natin, na hinimay-himay. Kaya naman hindi natin lulutuing mabuti habang pinapakulaan. So, ang ginawa ko, pinalamig ko muna siya bago ko siya himayin into thread. So, ayan, iginisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Tapos, nilagay ko yung chicken. And then, nag-add ako agad ng soy sauce, paminta, garlic powder para mas malasa. Naglagay din ako ng 2 pieces Knorr chicken cubes. And of course, huwag nyo kakalimutan guys ang oyster sauce kasi yan ang nagpapasarap talaga dyan. And ito guys, optional lang naman. Pwede kayong maglagay ng pepper. Kung gusto nyo, mahilig kayo sa mga maaanghang, pwede nyo siyang lagyan. So ako, naglagay ako ng 2 piraso para sakto lang ang anghang. Sa totoo lang guys, first time kong magluluto nito. Nakita ko lang siya sa isang video. So sabi ko, why not? Kayahin natin. So sana ma-perfect. Alam ko hindi ma-perfect kasi first time nga natin. Pero I will do my very best. Kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano gumawa ng pastil. At guys, isa pa, pwede nyo itong gawing pang negosyo. Ayan, itong nasasabi ko sa inyo, pwede nyo siyang gawing pang negosyo kasi pwede mo siya talagang ilagay sa isang container tapos pwede mong baunin, i-init mo lang, tapos lalagay mo na sa mainit na rice. Yun, kumbaga parang rice toppings. So, ayan na nga, nag-add din naman ako dyan ng butter. Naglagay ako ng butter para mas masarap at para manuot yung lasa niya sa loob ng chicken. So, yun na nga. Siyempre naman, kailangan medyo malakas yung apoy natin dyan para makita nyo talaga na nagtututong yung yung chicken shred na yan. Kasi mas masarap talaga yung crispy dahil ipapa-crispy talaga natin siya. Yon ang magiging output niya mamaya. Makikita nyo kung ano yung itsura niya pag crispy na siya. So ayan, malapit na nga. Ang ginawa ko dyan is itinodo ko yung apoy para magtutong siya lalo na sa ating kawali. Makikita nyo agad doon. Tapos makikita nyo nag-golden brown na siya. And then finally malapit na siyang luto. Nakikita nyo naman, di ba? Nag-iiba na yung kulay niya, yung texture niya. Ang bango pa niya, guys. Niluluto ko pa lang, nagugutom na ako. Siguro sa ngayon, baka hindi ko pa siya ma-perfect, pero malay mo next time, ma-perfect natin na siya. And then, gagawa tayo ng mas marami. Tapos, ipapatikim ko sa mga friends ko. Bibigyan ko sila. Tapos, doon ako magtatanong sa kanila kung pwede na ba ako magtinda. So, ayan, ito na ang aking version ng aking chicken pastil. Ayan na guys, golden brown na siya, malapit na talaga siya maluto. So, ayan, nilagyan ko din siya ng, ayan, yung parang leeks na ganun. Ayan, natawag ko guys, ilagay na natin sa isang bandihado at palamigin. At pagkatapos yan, ilalagay na natin siya sa mga kanya-kanyang container. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and comment guys. Follow for more.